Maxima Imlaya. Ako naman si Karen Papa. Maghahatid kami ng tapat at maaasahang impormasyon. Ito walang kuda, basta balita. Narito ang mga nagbabagong balita. Kalunas-lunas ang sinabi ng ating mga kababayan dahil sa malaking paglibot sa Luzon. Kasama na rin sa mga naapektuhan ang ilang mga tourist spots sa mga lalawigan. Live mula sa Abra, narito si Althea Perez. Maxima at Karen, matinding takot at pangamba ang bumalit sa ating mga kababayan matapos sinikin ng magnitude 7 na lindol ang iba't ibang probinsya dito sa Kalimantan, Luzon. Nabigla ang mga tao sa Ilocos sa pagbagsak ng mga tipak ng semento mula sa lumang Bantay Church Bell Tower, isang dinarayong tourist spot. Narito ang isang nagpapatuloy sa pagkakita ng semento mula sa lumang Bell Tower. Kitang-kita ang pagbaksak ng Bell Tower kung haya ni Edison Adahun. Napatakbo rin ng ilan sa malapit sa Bell Tower. Sa Abra naman, nawasak at nakitaan ng gitak ang mga gusali at estruktura. Patuloy ang monitor ng LGU sa mga otoridad para makita ang lawak ng pinsala ng lindol. Maxima at Karen, patuloy ang paalala ng lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office ng ADRA sa ating mga kababayan na manatiling mag-ingat dahil sa mga aftershock na maaaring maranasan. May update na ba sa bilang ng mga paglanggat ng ating lindol? Ayon sa NDRRC, nasa halos 80,000 tao ang lagat ng lindol sa Ilocos, balik sa Maxima at Karen. Maraming salamat, Althea Perez. Mag-iingat ka dyan. Dumarami na naman ang kaso ng COVID-19. Abangan sa mga susunod na balita. Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema. Tame! Why is it the hot dog there is color brown? Lingwahe. Kining yawa, haskang yawa agyo. Violence. Saksi mo papriso ka. Aga! Sexual. Or Sino yung kasama mo? og droga. Ayaw, di ma. Nga dili pwede sa mga kabataan. Piling pagod after magbunot ng damo sa kapaligiran? Uminom ng D-Mineral para hindi ma-dehydrate. Naturally refreshing, rich in D minerals. Stay hydrated and stay wet. Nagbabalik ang walang kuda basta balita. Lobo-lobo na naman ang kaso ng COVID-19 dito sa lambak ng Cagayan. Para sa ibang detalye, narito ang report ni Shane Bida. Sa muling pagluwag ng health protocol sa mga pampublikong lugar, dumarami na naman ang aktibong kaso ng COVID-19. Sa pinakahuling datos ng Okta Research, nakapagtala ng very high COVID-19 positivity rates sa 15 probinsya na sa Luzon. Kabilang na rito ang Isabela. Mula sa 35.7% positivity rate noong Hulyo, pumalo na ito sa 47.6%, kaya pangalawa na ang Isabela sa mga probinsyang may pinakataas na positivity rate. Sa kabila nito, inulugsad ng Provincial Health Office ng Isabela ang kampanyang Booster Pinas Lakas upang mahimok ang mga Isabelino na magpa-booster siya para sa kaligtasan ng lahat. Balik sa iyo, Maxima.
Iyan ang mga balitang aming ihanda. Ang walang kuda, basta balita. Muli, ako si Maxima Enda.